Sa gitna pa rin ng tensyon sa gitnang silangan, naglabas si dating Speaker Martin Romualdez ng video at itinuturo niya at nilaglag niya ang dating Senate President na si Chis Escudero at ang dating kongresista ni Saldico. Grabe talaga itong turuan at laglagan, ano? Ito naman si dating Speaker Martin Romualdez, binigyan ka ng pagkakataon para magsalita sa Blue Ribbon Committee ng Senado pero hindi ka umaten. Grabe, at ngayon mukhang ikaw ang nilalaglag ng kasalukuyan administrasyon, nagsalita ka at sinabi mong si ex-Senate President Chis Escudero na si Saldico ang siyang utak ng budget session sa Senado at Kongreso. Grabe, ano? Talagang itong mga walang hiyang politiko na nagdagbong sa ating mahal na inang bayan. Ibang klase kung magsiraan, ano? Pare-pareho naman sila na kinabang sa maletang salapi na dinambong sa ating mahal na inang bayan na sinasabi naman ni Saldico na ipinadala daw niya ito kay ex-speaker Martin Romualdez. Tapos naman ngayon, itong si ex-speaker Martin Romualdez ay tinuturo yung dalawa. Grabe talaga na nakakalungkot lang sa hirap ng buhay nararanasan natin dito sa ating mahal na inang bayan. May mga politiko talaga na grabe na nagpapasasa lamang sa kaban ng bayan. Walang pakialam sa kanilang nasasakupan, lalo na to si ex-speaker Martin Romualdez sa kanyang mga constituent sa Leyte. Walang naipasang magandang batas at magandang mga infrastruktura sa kanilang bayan sa Leyte. Grabe ito, no? Talagang ganun din si dating Senate President na si Chis Escudero. Wala rin itong nagawa magandang infrastruktura sa kanyang nasasakupan, lalo na sa kanyang bayan sa Sorsogon. Ngunit ang mga sinasabing flood control na anomalya at sinasabing ghost project talaga pinagkakitaan lamang. At kung sino-sino pang mga kongresista at ilang senador ang nagkamkam ang mga sinasabing flood control na anomalya at sinasabing ghost project talaga pinagkakitaan lamang. At kung sino-sino pang mga kongresista at ilang senador ang nagkamkam ng salapi ng ating mahal na inang bayan. So ano na yan ang gagawin natin? Talagang itong mga walang hiyang politiko na pinagluloko lamang tayo. Talagang kung sino pa yung mga matataas ang pinag-aralan na sinasabing abogado, CPA, talagang walang hiya kung magnakaw sa kaban ng bayan. Sa ating lamang na magiging bawi dito sa susunod na eleksyon, sa 2028 ay pumili na tayo ng tamang tao na iluluklok natin sa LGU, sa Kongreso at maging sa Senado para hindi na maging talagang pagpapasahan lamang ng mga tiwaling politiko ang salapi ng bayan. Talagang wala na tayong magagawa dito kundi talagang sa pagpili natin ng ating iboboto ay sana ay maging maayos tayo, pumili tayo ng karapat-dapat at sinasabing hindi magdadambong sa kaban ng bayan. Talagang itong mga walang hiyang politiko na to talagang walang pakundangan sa kanilang ngayong paglalaglagan, pagtuturuan kung sino talaga ang nagkamkam ng salapi ng ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamatyan dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa mahal na inang bayan.